Dekada ng namamayani ang makapangyarihang barkong pandigma sa karagatan. Mula sa paghahanda ng unang digmaang pandaigdig hanggang sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga dambuhalang barkong ito ang sagisag ng pinakamataas na lakas pandagat. Nagbagong panahon at armas na nagdulot ng biglang pantatapos ng paghahari ng barkong pandigma sa simula ng ikalawang digmaang pandigdig. Abyasyon ng hukbong dagat na nakabase sa carrier. Madalas na inilulunsad mula sa mga aircraft carrier, ang mga dive bomber at torpedo bomber ang ginawang dambuhalang madaling target ang barkong pandigma. Mas umasa na ang hukbong dagat sa aircraft carrier kaysa barkong pandigma para sa opensiba. Natapos ang panahon ng mga barkong pandigma sa makasaysayang labanan noong 1945 ng daan-daang eroplanong Amerikano ang sumalakay at nilupig ang Yamato ng Hapon, isa sa pinakamalalaking barkong pandigma. Nawasak ang Yamato at halos nawala ng silbi ang barkong pandigma. Ang pag-usbong ng makabagong anti-ship missile at unmanned aerial system sa mga sumunod na taon ang nagtakda ng kapalaran nito. Ngayon, bumalik ang barkong pandigma at mas mabagsik pa kaysa dati. Naglunsad ang US ng bagong programa ng barkong pandigma sa ilalim ng Golden Fleet Initiative, ang Trump-class battleship o BBGX. Ngunit hindi lang ito ang pinakamakabago at pangunahing barko ng US Navy na gustong maging hari ng karagatan. Binabaliktad ng BBGX ang matagal ng doktrina ng US Navy na maring magdulot ng pagbabago sa modernong digmaang pandagat. Narito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa $17 bilyong na BBGX at kung bakit ginagawang sentrong pokus muli ng US Navy ang barkong pandigma. Sa mga dekada, nakasentro ang lakas militar ng US sa magkakahiwalay na flotang nakasentro sa aircraft carrier. Ang lohikang ito ay batay sa mga aral mula sa pagbagsak ng barkong pandigma noong ikalawang digmaang pandigdig. Noong panahong mas nakalalamang ang kapangyarihang panghimpapawid kaysa kapangyarihang pandagat, ang mga barkong pandigma ay kumakatawan sa sobrang kapangyarihan at pamumunong nakasentro sa isang lugar. Sa kabila ng lakas, naging mahina ito sa bagong teknolohiya. Para sa US, carrier group ang solusyon. Ang lakas na himpapawid na dala ng malalaking carrier ng US na sinamahan pa ng napakaraming armas sa mga kasamang destroyer, submarino at iba pang support ship sa grupo ay labis na nagpalakas sa kakayahang umatake ng US mula sa isang deployment lamang. Nagbigay ang carrier groups ng maraming antas ng napaka-epektibong depensa sa carrier kaysa sa kayang gawin ng isang battleship lang. Pero ang pinakamahalagang bentahe ng carrier group ay ang pagpapakalat ng panganib. Ang firepower at pamumuno ay hinati sa maraming barko, kaya mas tumibay ang mga ito. Gumana ang doktrinang ito sa labanan tulad ng sa teorya. Sa loob ng mga dekada, ang mga carrier group ng US ang nagbigay dito ng kakayahang magpakita ng walang kapantay na kapangyarihan sa buong mundo. At gaya ng mapapatunayan ng Iran na yon, nagagawa pa rin nila yon. Ngayon, ipinapakita ng BBGX ang malaking pagbabago sa pananaw. Layunin ng barkong ito na pagsamahin ng command sa depensang panghimpapawid, pangmalayo ang pag-atake, at kapangyarihang pampigil sa isang malaking plataporma, imbes na ikalat sa carrier group. Ito ay nagbubukas ng tanong, kung gagamitin ang lumang kasabihan, kung hindi naman sira, bakit ayusin? Bakit kailangang baguhin ang isang estratehiyang matagumpay na sa matagal na panahon? Kasi, nagbago na ang panahon. Nagbago na ang mga sistema ng armas at ang realidad ng makabagong labanan sa dagat ay hindi na katulad ng dati, ilang taon lang ang nakalipas. Ang US fleet ay nalalantad ngayon sa mga bagong armas gaya ng drone swarm at hypersonic missiles na nagdadala ng dating di nararanasang kahinaan. Ang US ay gumagawa rin ng makabagong armas para sa opensiba at depensa na isasama sa kanilang fleet. Ang BBGX ay isang pagtatangkang makapatay ng 2 ibon sa isang bato. Sa totoo lang, mas parang paghagis ng isang hanay ng bundok sa 2 isyong yon kaysa isang bato. Pero nakuha mo ang ibig kong sabihin. Sabi ni Pangulong Donald Trump, sila ang pinakamabilis, pinakamalaki, at 100 beses na mas makapangyarihan kaysa sa anumang battleship na nagawa kailanman. Si John Phelan, dating kalihim ng hukbong dagat na kamakailan lang natanggal sa tungkulin, ay mas banayad. Ayon sa kanya, ang hinaharap na Trump-class na USS Defiant ang magiging pinakamalaki, pinakanakamamatay, pinakamaraming gamit, at pinakamagandang barkong pandigma sa mundo. Kung tutusin, nakatayo si Trump sa tabi niya. Pero ang pinakamagandang paliwanag sa operational concept ng bagong barko ay galing mismo sa kahilingan sa budget ng Navy para rito. Nakalagay doon na ang pangunahing tungkulin ng barkong pandigma ay maglunsad ng malakihang pangmalayong opensibong putok
at magsilbing matatag na abanting command at control platform na kayang manatiling operasyonal. Nagbibigay ito ng murang opsyon sa strike at depensa. At dahil kayang magsakay ng fleet command staff, tumataas ang survivability sa paglapit ng mga commander sa labanan. Ibig sabihin, pwede rin itong magsilbing flexible command at control platform para sa mga platapormang may tauhan at walang tauhan. Astig, di ba? Ano nga ba ang itsura niyan sa aktwal? Sa ngayon, nasa pinakaon ng yugto pa lang ng disenyo ang proyekto at mas lalo pang malayo sa development. Magsisimula pa lang ang konstruksyon ng una sa 3 planong barkong pandigma sa 2028, kaya pinag-aaralan pa karamihan ng detalye. Pero alam natin na high-tech, malaki, at makapangyarihan ng barko. Ang Trump class ay tinatayang makakaroon ng 30,000 toneladang hull na nagbibigay ng higit 3 beses na mas malaki ang internal na volume kumpara sa 9,000 toneladang destroyer. Inaasahang abot ang haba nito sa 800 at 53 hanggang 800 at 70 talampakan at lapad na 105 hanggang 115 talampakan. Mas mahaba pa yon kaysa sa nabanggit na Yamato, isang napakahabang barko sa kahit anong sukatan. Ang barko ay dinisenyo upang makamit ang bilis na higit sa 30 knots, bagamat tila hindi pa napagpapasyahan kung anong uri ng makina ang gagamitin dito. Ayon kay Phelan noong Abril, malabong maging nuclear-powered ang mga Trump-class na barkong pandigma kahit may usapan tungkol dito. Ayon sa Navy budget documents, plano ng BBX gumamit ng pinagsamang conventional propulsion system na may diesel generator at gas turbine. Kahit hindi ito aircraft carrier, may flight deck at 2 hanggar ang BBGX na kayang suportahan ang V-22 Asprey at mga future vertical lift system. May advanced sensor suite ito na nakabase sa AN/SPY-6 radar na nagbibigay ng mataas na kalidad na integrated air at missile detection at tracking. Tinatayang aabot sa 650 hanggang 800 ng tripulante ng barko. Isa ito sa may pinakamalaking crew sa US Armada. Tanging ang Harper's Ferry class dock landing ship ng US na may 800 at 25 tripulante ang Blue Ridge class command ship na may 800 at 42 tripulante ang America class amphibious assault ship na may 2,700 at 45 na tripulante at ang Wasp class amphibious assault ship na may 2,979 na tripulante lamang ang may mas malaking crew. Ang Ford at Nimitz class aircraft carriers na may crew na 4,600 at 60 at 5,680 ay kayang maglaman ng mas marami. Hindi ang malaking crew ang dahilan ng laki at displacement ng BBGX. Kailangan ito para sa advanced na sandata ng barkong pandigma at malaking kapasidad ng kuryente na kailangan sa pagpapatakbo ng mga ito. Ayon sa Navy budget, papayagan na advanced na sistema ng barko ang long-range strike gamit ang hypersonic na sandata sa mas malaki at bagong vertical launch systems. Dagdag pa, ang advanced nitong naval gunfire ay nagbibigay ng mas tipid na opsyon sa atake at depensa. Pinagsasama ng Trump-class offensive configuration ang hypersonic at conventional missile systems sa isang barko para sa multi-layered na kakayahan sa pag-atake. Ang barko ay ginawa para magdala ng 12 conventional prompt strike o CPS hypersonic missiles na kayang maghatid ng conventional warheads sa intercontinental na distansya sa loob ng 1 oras. Ang unang barko ng klase na itatayo, ang nabanggit na USS Defiant o BBG-1, ay magkakaroon din ng 128 Mk-41 vertical launch system cells. Iyan ay 25% na mas marami kaysa sa kasalukuyang Ali Burke, Flight 3 destroyer na may 96. Kaya ng mga launcher na ito magpalipad ng Tomahawk land attack missiles, standard missile interceptors, at iba pang bala. Ang dagdag na firepower mula sa mga karagdagan na launcher ay magbibigay daan sa sabayang pagtugon sa iba't ibang larangan ng operasyon, kabilang ang strike at air defense. Ang mataas na konsentrasyon ng firepower na yon ay nagpapababa ng pagdepende sa maraming barko para makamit ang kaparehong epekto. Ngunit, may kapalit na mas tumataas ang pag-asa sa kapasidad ng onboard magazine. Ang hull ay nagbibigay daan sa integrasyon ng SLCMN nuclear-armed sea-launched cruise missiles na nagpapalawak ng deterrence options ng US Surface Fleet sa pinakamalayo nitong abot. Pero hindi natatapos ang hanay ng mga makabagong sandata sa CPS at SLCMN na pareho pang inilalabas sa kasalukuyan. Mula, ayon sa panukalang budget ng Navy, malaking pagtaas ng produksyon ng kuryente gamit ang Advanced Integrated Power System
na may mataas na energy storage ang susuporta sa mga mission-critical na sandatang directed energy, high-output na laser at electromagnetic railguns na magpapabawas ng pagdepende sa mamahaling pang-isahang gamit na mga munisyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng laki ng bagong barkong pandigma ay para magsilbing plataporma ng mga sandatang parang science fiction. Ang electromagnetic railgun, laser-directed energy weapons, at posibleng microwave-directed energy weapons. Kamakailan, muling binuhay ng US Navy ang railgun program at aktibong dinedevelop at sinusubukan ang parehong directed energy weapons. Ang problema sa tatlong ito ay nangangailangan sila ng napakalaking dami ng kuryente. Mahirap na itong ipatupad sa lupa, ngunit mas mahirap ang mga hamon sa disenyo kapag nasa dagat na masasabi mong tunay na rocket science. Hindi pa tiyak paano gagawin ng Navy engineers ang pagpapatakbo ng mga sistemang ito sa bagong barko. Pero tila may sapat na espasyo para maisama ang mga ito. Ang railgun ay dinisenyo bilang sandata para maglunsad ng hypersonic na projektilo sa layong 100 hanggang 200 nautical miles upang tamaan ng mga target sa lupa, kalabang barko at pinatibay ng mga instalasyon gamit ang kinetic energy. Pero dahil sa mataas nitong bilis at mabilis na pag-abot sa target, angkop din ito para sa depensa laban sa mga misil, pagharang ng mga anti-ship cruise missile, drone at maging mga hypersonic na banta. Samantala, pangunahing ginagamit ang directed energy weapon sa depensa. Karaniwang gamit ang mga laser weapon laban sa drone o CUAS, depensa laban sa rocket, artilyera at mortar o CRAM, depensang panghimpapawid na maikling saklaw o SHORAD, at sa pagbulag o pagsira ng mga sensor ng kalaban. Ginagamit ang microwave weapon sa non-kinetic elektronikong atake para gambalain o pahinayin ng drone, komunikasyon, radar at paggabay ng missile ng kalaban. Sa BBGX, ang mga directed energy weapon na nasa 300 hanggang 600 kilowatt na saklaw ay planong isama bilang bahagi ng pangunahing configuration na may posibilidad na i-upgrade hanggang humigit kumulang 1 megawatt, depende sa kung gaano karaming kuryente ang milalagay sa barko. Layunin ng mga laser system mula Odin o Helios na suportahan ng surveillance, pagtutok at operasyon laban sa drone. Ipinapakita nito kung paano nakaayos ang defensive system ng barko para labanan ng iba't ibang banta gamit ang layered interception at aktibong pagtugon, hindi lang pasibong proteksyon. Kung hinahanap mo ang matalim na pagsusuri, makikita mo ito sa lahat ng video namin dito sa The Military Show. Mag-subscribe sa channel para palaging makuha ang totoong kwento sa likod ng mga headline at manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan. Bukod sa directed energy weapon, may 2 rim isang 6 rolling airframe missile launcher, ang Trump-class battleship para sa malapitan na depensa kontra missile at sasakyang panghimpapawid. May 25-inch, .62 caliber na kanyon nito para sa labanan sa dagat at 4 na 30mm system para sa malapitan na depensa laban sa maliliit na sasakyang dag at banta mula sa himpapawid. Makikita na ang pagsama ng mga anti-drone system bilang karaniwang bahagi ng defensive architecture ay patunay ng dumaraming gamit ng unmanned system sa labanan sa dagat. Para sa anumang barko, at lalo na sa mga barkong may napakaraming sandata, ang bagong realidad na ito ay nangangahulugan na ang kakayahang mabuhay ay lalo pang nakasalalay sa kakayahang matukoy at mapigilan ang mga banta bago pa ito tumama. Kaya, kailangan ng BBGX ang tuloy-tuloy na operasyon ng sensor at armas, mataas na pangangailangan sa kuryente, at maaasahang integrated combat system kahit sa patuloy na pag-atake. Ang magawa ito ng tama at mapanatili itong tama habang kailangang isama o labanan ang mga umuusbong na teknolohiya sa paglipas ng panahon ay hindi madaling gawain. Ipinapakita ng listahan ng mga naantalang o nakanselang high-tech na proyekto dahil sa issue sa disenyo kung gaano kahirap ang prosesong ito. Kaya binibigyang diin ng mga mataas na opisyal ng Navy ang tamang disenyo at advanced na teknolohiya bago sumabak sa BBGX. Ayon sa budget ng Navy, isang makabagong estratehiya ang gabay sa disenyo at konstruksyon ng bagong barkong pandigma na nakasentro sa modernong digital workflow. Ginagamit nito ang digital engineering, disenyong suportado ng AI at advanced na produksyon para mabawasan ang gastos at panganib sa schedule. Sa paggamit ng mga pinakamahusay na paraan mula sa paggawa ng barko ng Korea at Japan, binibigyang din ito ang mataas na kahandaan ng disenyo bago magsimula ang konstruksyon, eksaktong modular na paggawa, at mahigpit na ugnayan ng mga koponan sa disenyo at produksyon. Ang estratehiya ay para patatagin ang lakas paggawa, palakasin ang industriya, at maihatid ang bagong kakayahan ng mas tiyak at abot kaya. Sana,
maiwasan ng bagong paraan ang mga problemang naranasan sa Constellation-class na frigate. Hindi pa rin tapos ang disenyo ng barkong yon noong Abril. 225 taon matapos igawad ang kontrata at simula ng paggawa ng pangunahing barko. Nangyari ang hindi kanais-nais na sitwasyong ito, kahit na tahasang pinili ng hukbong dagat ang isang hango sa isang frigate na nasa produksyon na, ang Franco-Italianong Fregata Europea Multimissione o FREM, upang makatulong na mabawasan ang panganib at mapanatili ang programa sa tamang direksyon. Para maging malinaw, Ang BBGX ay nagdudulot ng pagbabago sa doktrina. Ang pagtutok ng kapangyarihan sa isang barkong pandigma ay naging mahalaga sa hinaharap na digmaan. Hindi na itinuturing na kahinaan. Pero hindi ibig sabihin nito na itatapon ng US ang lahat ng kanilang nakasanayan. Kumbaga, sa pamamagitan ng tuluyang pagtalikod sa kanilang kasalukuyang fleet at paraan ng operasyon. Malinaw ito batay sa panukalang budget ng Navy. Ayon dito, layunin ng barkong pandigma na magdagdag ng kakayahan sa pinakamataas na antas ng Golden Fleet High-Low Mix. Bukod dito, ang barkong pandigma ay maaring mamuna ng Surface Action Group, makipag-ugnayan sa Carrier Strike Group, o kumilos mag-isa para tiyakin ang seguridad ng mahahalagang ruta sa dagat. Hindi ito layong palitan ng US Carrier Group o Carrier bilang pinakamakapangyariang tagapagpakita ng lakas sa mundo. Ito ang pangunahing barko ng bagong henerasyon ng mga high-end na surface combatant na layong gawing handa sa hinaharap ang US Navy at palakasin ang lakas ng putok sa dagat. Sa madaling salita, bilang isang advanced na barko ng susunod na henerasyon sa US Navy, may mga kasama ito sa parehong mataas at mababang bahagi ng tinatawag na High-Low Golden Fleet Mix. Ang panukalang budget para sa taong piskal na 2027 ay may $1 bilyon na paunang pondo para simula ng BBGX at $837 milyong para sa pananaliksik at pagpapaunlad. Sa susunod na taon magsisimula ang pagbili o paglalagay ng keel, suportado ng hiling na budget na $17 bilyong para sa unang barko. Ito ang magiging pinakamahal na barkong naipakomisyon. Ang kasalukuyang may hawak ng record ay ang USS Gerald R., unang Ford-class carrier na nagkakahalaga ng $13.3 bilyong. Bukod sa pondo para sa bagong barkong pandigma, kasama rin sa $65.8 bilyong na budget ng Navy ang pambili ng 17 battle force na barko at 16 auxiliary o support na barko. Nais nitong bumili ng isang Columbia-class na submarino, 2 Virginia-class submarino, isang FFX frigate, isang Arleigh-class destroyer, isang America-class amphibious assault ship, isang San Antonio-class amphibious transport dock, 6 na medium landing ships, 2 John Lewis-class Euler tankers, 2 submarine tender replacements, at isang ocean surveillance ship. Bukod sa bagong pagbili, tuloy ang paunti-unting pondo para sa ikatlo at ikaapat na Ford-class carriers na ginagawa ngayon. Kaya, malinaw na hindi inilagay ng Navy ang lahat ng kanilang pag-asa sa BBGX at iyon ay matalino. Kahit malakas ang firepower nito, nananatili ang pangunahing kahinaan na dahilan kung bakit naluma ang mga battleship noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang sobrang kapangyarihan sa isang barko ay ginagawang pangunahing target ng mga kalaban ng US. Sa ilang pagkakataon, tulad ng kasalukuyang operasyon ng US sa baybayin ng Venezuela, mas epektibo at matipid ang isang Trump-class battleship kaysa isang carrier group. Hindi kailangan ng matagalang deployment ng carrier o malaking strike group para pigilan ang pagpupuslit ng droga o banta mula Venezuela taliwas sa ipinapakitang operasyon. Kayang pasabugin ng BBGX na may maliit na plota ng Asperis ang mga random na speedboat sa dagat anumang oras. Kasing epektibo, pero mas mura. Sa ngayon, wala masyadong ibang option ng US maliban sa isang strike group. Mawawala ang problemang yan kapag may BBGX na. Gayunpaman, sa mas mainit na labanan gaya ng sa likod bahay ng China, nananatili ang dahilan ng pagkalat ng kapangyarihan at pamumuno sa career group. Walang nakakaalam kung paano magtatapat ang pinaka-advanced na sandata ng US at China dahil hindi pa sila nagkaharap. Hanggat hindi pa lubos na nalalaman ang tunay na kakayahan, malamang na hindi susugal ang Navy na ilagay ang sobrang lakas at gastos sa isang asset sa mga tubig na kontrolado ng China, lalo na kung kaya na ng US na magpadala ng carrier o iba pang strike group formations na may kasamang BBGX. At tiyak na bahagi iyon ng plano. Ayon sa budget, bilang flexible na command and control platform para sa mga may tao at walang taang plataporma, kayang pamunuan ng barkong pandigma ang Surface Action Group, makipag-ugnayan sa Carrier Strike Group,
o mag-operate mag-isa para tiyakin ang seguridad ng mahahalagang daanan sa dagat. Bahagi ng dahilan ng BBGX ay punan ang kakulangan sa strike group formations dahil sa pagre-retiro ng mga Ticonderoga-class cruiser. Matagal na silang nagbibigay ng air defense command sa US carrier strike groups. Pero masasabi nating medyo luma na rin sila. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2,000 at 20 ang estruktura ng surface fleet, ay epektibong lumiit na lamang sa Arleigh Burke-class destroyers bilang tanging pangunahing combatant na ginagawa. Original, balak sana palitan ng Ticonderoga ng bagong DGGX destroyer. Ngunit nagkaproblema ito dahil sa mga issue sa disenyo. Lumabas sa mga pag-aaral mula 2021 hanggang Enero 2026 na hindi sapat ang DGGX hull form para sa kinakailangang vertical launch system cells, integrasyon ng CPS, mga misil at high-energy na sandata nang hindi lumalampas sa limitasyon ng kuryente at pagpapalamig. Sa madaling salita, patay na agad ang disenyo. Sinuri ng US Navy ang paggamit ng 2 uri ng destroyer. Pero napagpasyahan nilang hindi sapat ang paghahati ng mga misyon sa magkahiwalay na bersyon para sa operasyon. Nagdesisyon silang lumipat sa isang mas malaking barko. Nakakasya ang lahat ng planong sistema ng DDGX at higit pa. Ang resulta ay ang BBGX. Talagang kahanga-hanga ito sa papel at may saysayang dahilan sa likod ng pagkakalika nito. Pero gaya ng inamin ng hukbong dagat, maaga pa ito at maraming mahahalagang hamon ang kailangang lampasan para maisa katuparan ang magiging disenyo, lalo pa kung kailangan ding manatiling pasok sa budget at matapos sa oras. Malaking tanong pa rin ang kakayahan ng industriya ng paggawa ng barko ng US na maghatid. Almono Shipyard gaya ng Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding at Newport News Shipbuilding ay kulang sa manggagawa at may mga obligasyong pangproduksyon na yon. Kaya naman, ang pagpapalawak ng kapasidad ng produksyon ay mangangailangan ng pagre-recruit at pagsasanay ng mga bihasang manggagawa, pati na rin ang malaking puhunan sa infrastruktura at kakayahan sa paggawa. Inasahan na ang laki ng BBGX program ay magdudulot ng mataas na demand sa espesyal na bahagi at mga abanting proseso ng pagmamanupaktura na maaring magpabagal sa produksyon at magtaas ng gastos. Dagdag pa ang trade war ni Trump at patuloy na alitang pandagat sa Golpong Persiko, lalong tumataas ang mga panganib. Kung paano haharapin o hindi haharapin ang mga hamon na kinakaharap ng ambisyoso at kapanapanabik na proyektong ito ay malalaman din natin sa tamang panahon. Siyempre, tututukan namin ang mga kaganapan at patuloy kayong i-update. Samantala, panurin ninyong video para malaman kung laos na ba ang aircraft carrier. Salamat sa panonood.